Tuloy po natin yung ating pinag-aaralan o yung pag-aaralan natin sa new season. May kinalaman pa rin po si Great Commission. At ang ating main text ngayon ay nasa Thessalonians chapter 1 verse 5. Ang title po natin ay Living with Conviction. And I remember yung isa sa pinakita o sinabi ni Pastor Jean noon nung nag-preach siya or may sinend din siya sa amin is meron siyang tinatawag na levels of conviction o repentance. Thank you, Koy. At ang number one level ng repentance ay conviction. So kukunin ko po yung number one na level ng repentance about conviction. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, nakalagay po dyan, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. You know how we live among you for your sake. So, may daladalang mensahe si Paul with the power of the Holy Spirit and deep conviction. Tayo po'y manalangin muli. Ama namin sa langit, ngayong oras na ito, kami po ay patuloy na lumalapit po sa inyo na may kababaang loob. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, Panginoon, kami humihiling ngayong oras na ito na mangusap kayo sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Nawa maunawaan namin ang iyong mensahe at higit sa lahat, Panginoon, makasunod kami, Panginoon, sa nais yung ipagawa sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat and we pray for your power, for the power of your Holy Spirit, Lord God, to convict us, each one of us, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Kami dumadalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating main idea po ay yung conviction is not just agreeing with something mentally, but move spiritually to live it out. O sa Tagalog, ito'y hindi lamang pagsang-ayon sa isang bagay sa pag-iisip, kundi pagiging spiritual na kumilos upang isabuhay ito. Conviction. Introduction po natin. In this passage, Paul highlights that the gospel did not come with words alone. It came with power, the Holy Spirit, and deep conviction. This is the kind of conviction that transforms lives. So, marami sa atin, mga kapatid, nakikinig ng salita ng Diyos. Iba't ibang platform, iba't sa social media, nire-review yung ating preaching for the week. Pero minsan, meron tayong nararamdaman, no? Yung tinatawag na conviction. At madalas, yung mga tao, karamihan sa atin, o yung mga bagong nakakagiging Kristiyano, hindi siya tayo masyadong familiar doon sa conviction na tinatawag. Ang madalas, nami-misinterpret ng bawat Kristiyano yung conviction. Na pag nagsalita si pastor dito sa harapan o yung nagbibigay ng mensahe, pagka tinatamaan siya, ang pakiramdam niya, na-offend siya. Kaya madalas siniisip ng mga tao, pag nakatayo yung pastor sa harapan at nagsasalita, ang ating nakikita, nakaka-offend naman si pastor. Hindi ba natin naisip na yung binibitawang word o binibitawang salita ng mga taong nakatayo ay galing sa Panginoon? Na yung sinasabihan natin na nakaka-offend yung sinasabi ni pastor, si Lord ang sinasabihan natin. Sinasabi natin, Lord, nakaka-offend ka. Ayoko nang umattend dyan. Kasi hindi ako na-encourage, nako-condemn ako. Tignan natin ngayong hapon, o ngayong umagang ito, ano ba talaga yung nararamdaman natin? Conviction ba to? Or nami-misinterpret natin yung word na conviction kasi hindi tayo masyadong familiar dito. Noong araw, usong-uso yan, no? Sa panahon namin ni Pastor Jean, 80s, na naging Christian, pag nagsalita yung pastor, ang tawag namin talaga doon, nako-convict kami. Nakaka-convict yung sinasabi ni pastor. Nung araw din,
Hindi, ang uso pang salita nun, alam mo kapatid, ano kay? Human yan, di ba, Pastor? Yung sinabing human, ibig sabihin makalaman yung iyong ginagawa. Makita ka lang na iba ang kulay ng buhok, Jen. Ayan, gaya ni Kisha, iba yung kulay ng buhok. Noong panahon namin, 80s, human yan. Sasabihan ka na ng mga kasama mo sa church, alam mo, sister, makamundo ka na. Hindi galing kay Lord yan, baguhin mo yung kulay ng buhok mo. Ayan. Kaya nung time na yon, mga kapatid, ako isa sa nagkukulay ng buhok. At wala akong pangkulay, pastor. Alam mo, ginagamit namin nun, agwaksonada. Diba, hydrogen peroxide, hindi yung 10 volumes, yung 20. Pag 10, mag-aamoy, kili-kili lang ng buhok mo eh. 10 volumes. Na pagka pinahid mo, mami, sa gabi, pag gising mo, blonde ka na. Hindi napigilan. Yung wow. So, pagka ganun nag-iitsura namin, sinasabihan na kami sa church, alam mo, kapatid, ano ka eh, hindi ka na patatayuin sa harap. Kahit mag-testimony kasi sasabihin, makamundo ka. Ngayon, wala tayong pakialam sa kulay ng buhok, di ba? Kahit kulayan mo ng pulayan, okay lang yun. Kahit kulayan mo yung kilay mo ng dilaw, wala problema. Amen? Hindi tayo nagja-judge sa appearance ng tao. Ang Diyos nakatingin sa puso. Amen? Kaya kung tinitignan niya ang puso natin ngayon, ito ang mensahe niya. Tignan po natin. Lesson on conviction. Lessons on conviction. Number 1, tatlo po itong pag-aaralan natin. Conviction comes from the gospel, not just words. Number 2, conviction is empowered by the Holy Spirit. And number 3, conviction leads to a changed life. So, conviction comes from the gospel, not just words. Paul reminds us that the gospel is not mere philosophy or set of ideas. It is a living word of God, powerful and transformative. Ang nakalagay dyan sa verse po natin, Hebrews chapter 4, verse 12. The word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pasok tayo dun sa judges the thoughts and attitude of the heart. Minsan, may iniisip tayo, hindi pa natin nagagawa. Pag nagbabasa ka, atune ka kay Lord, sinasabihan ka na agad ng Diyos, hindi yan ang kalooban ko. Yung attitude ng heart. Mga kapatid, anong meron? Wala pong nakababasa ng isip ng tao. Alam nyo ba yun? And even Satan, hindi niya kaya yung basahin, iniisip mo. Si Lord lang. Ngayon, kung parati tayo nagbabasa ng Word of God, sa isip pa lang, alam na natin, may mali. Amen? May conviction na agad. Every time na magbabasa ka, meron ka nang nakikita na mali natin. Amen ba? Huwag tayong pumaris sa iba. No? Basa ng Word of God, Daddy. Marami siyang nakikitang mali sa sarili niya. Ginawa niya, tinigilan na niya ang pagbabasa ng Bible. Kasi habang tumatagal, dumadami yung nakikita niyang kasalanan niya at mali niya. Ang sinasabi niya kay Lord, Lord, ano ka ba? Puro mali na lang ba nakikita mo sa akin? Hindi mo ba nakikita yung magagandang ginagawa ko para sa iyo? Amen? Minsan ba naisip natin yon? Nasabihan natin sa Lord, Lord, meron naman ako magandang ginagawa Pero hindi yung pwede maging palusot natin. Kung may magandang kang ginagawa, tapos meron din naman tayong maling ginagawa, pwede bang i-justify nung maganda mong ginawa yung mali? Diba? Maraming naging kriminal o naging nahusgahan or nagbilanggo. Pag tinanong mo siya, pag tinanong mo yung mga magulang niya, kapatid, mabait naman yan eh. Matulungin siya. Pero ano siya? Hold-upper nga lang. Snatcher. Mabait siya sa mga kapatid niya.
Kasi pag nag-order ng iPhone, naibibigay niya agad. Di ba? Pagka nahuli yung snatcher na yon, pagka nahuli siya sa ginawa niyang kasalanan, at nandun na sa judge, pwede ba mag-testimony yung kapatid niya? Ay, naku, mabait yung kapatid ko na yan. Binigay niya ako ng iPhone eh. Mabait yan, kakabigay lang ng kwintas sa akin, ang ganda-ganda. Hindi pwedeng i-justify nung ginawa niyang mabuti, yung ginawa niyang masama. Isang bagay, isa lang ang pwedeng magpawalang sala sa tao. Ang Panginoon. Hindi yung mabuting gawa mo. Amen? Yan. Yung si Mr. Lani, kanina pa talaga, excited. Yes, Lord! Amen! Oo, pati sa pagdilaw ng kilay, nag-react to Mr. Lani eh. Parang naisip niya na, pwede pala yun. Kaya huwag kayo magtaka pag dilaw ang kilay ni Mr. Lani next Sunday. At walang manghuhusga. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Tuloy po natin. Application natin ng number 1. God's word calls us to repentance. Application. Ask yourself, do I hear the gospel as mere words or has it penetrate my heart with power? Yung message ba ng Panginoon parang salita lang pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan? O nararamdaman mo ngayon, ouch, ang sakit naman nun. Amen? May mga mensahe si Lord, minsan, kagaya nung testimony ni Jackie kanina, pala sa isang salita na, ang tigas ng ulo ko, ang kulit ko, hindi ako marunong sumunod. Ano ginawa ni Lord? Hindi ka nakikinig sa tao, hindi ka nakikinig sa mga nababasa mo, hindi ka nakikinig sa mga nagsasabi sa'yo, kausapin kita sa panaginip. Di ba? Nung kinausap ka sa panaginip, doon ka natauhan, Lord, teka muna. Natatakot ka na. Saan ka? Paano mo gustong matuto? Paano natin gustong matuto? In a hard way ba? Gusto mo pabandaanan lahat ng paghihirap? Gusto mo pabandaanan yung lahat ng pasakit and the consequences of sin bago tayo magkaroon ng repentance? May conviction na eh. Ang dami ng Word of God na dumadating sa atin. Pero ano ginagawa natin? Naku, hindi na ako atin sa susunod na week. Hindi talaga ako na-encourage sa sinasabi ni Pastor, ang sasakit eh. Gusto kong mensahe kung paano ako yayaman. Ayan. Kung paano ako mabe-bless. At kung paano ako popogit gaganda. And I have good news for you, brothers and sisters. Pag ganyan ang church na inatenan mo, kung paano ka mabe-bless, kung paano ka magiging mayaman, I'm sorry to tell you na pagka dyan ang focus natin sa mga temporary mga bagay, hindi tayo lalago para sa Panginoon. Amen? Gusto mo lumago? Hayaan mo dumaan ka sa lahat ng pagsubok, testing. Amen? Tuloy natin yung pinag-uusapan natin. Number 2, conviction is empowered by the Holy Spirit. The gospel came with the Holy Spirit. It is the Spirit who illuminates the truth of God's word and applies it to our lives. Without the Holy Spirit, yung conviction ay nagiging offensive. So kung wala ka palang Holy Spirit, yung conviction dapat na nararamdaman mo, kaya ka na-offend kay pastor dahil wala yung Holy Spirit sa iyo. Ayan. Nag-iisip na yung iba, kailan ba ako na-offend kay pastor? Kailan ba ako na-offend doon sa binasa ko? Conviction is the work of the Holy Spirit. Kung hindi ka nako-convict, there's something wrong with your spiritual life.
Na kung attend ka lang ng attend ng church, wala kang naiunawaan na. Anong preaching ni Pastor kanina? Ano nga ba yun? Nga. O ano ba talaga yun? Kung wala talagang conviction sa'yo, mga kapatid, hindi ko in-expect, o hindi natin in-expect lahat, the whole preaching ay memorize ni Mami. Diba? May portion tayong i-deal tayo ni Lord doon sa isang part. Kahit yung sasalita lang na conviction. Ayun, alam ko basta may conviction. Ay yung conviction yung nagpapabago sa tao. Yung conviction ay yung work of the Holy Spirit. Pag walang conviction, walang Holy Spirit. Kung wala kang Holy Spirit, wala kang conviction. Amen? Kaya yung naramdaman ng ating kapatid, pati nasabi yung dumating yung Holy Spirit, and that's the work of the Holy Spirit. Pagpasok niya sa atin, meron ng conviction. May nararamdaman ka na. Kahit hindi mo pa nababasa yung patungkol sa mali, alam mo, may sasabi sa'yo, may mali. Minsan may nagre-reklamo. Ang dami naman kasing sinasabi ni Lord, di ba? Ilang bang law ang nandyan? 600 plus? Yung bawal? At yung hindi mo dapat gawin? Ang dami naman eh. Sa 600 plus na yan, sigurado tatama ako ng isa dyan, di ba? May mamamali, may magagawa kang mali, kahit isa. At pag yung meron kang isa na gagawang mali, ang tingin na sa'yo ng tao, santo na. Pag namatay ka na, lalagyan ka na ng rebulto. At ikaw naman doon sa rebulto mo nakaganon. Santo ka na eh, kasi isa lang yung nagawa mong mali. Pero meron akong good news sa inyo, mga kapatid. Kahit isa lang ang commandment na bigay ni Lord, ang tendency ng tao without the Holy Spirit is to commit that sin. Kay Ebat Adan, ano ba message ni Lord kay Ebat Adan? May listahan ba sa Ebat Adan doon? Ito pala yung mga listahan ni Lord na bawal. Hindi, ang sabi lang ni Lord, huwag niyong kainin. Period. And sad to say, anong ginawa nila? Nag-party-party. That's it. Kinain. Ano nangyari? Nagkasala. Pagtingin nila sa kasarili nila, what? Hubad ako! Sabi nila. Nagulat pa si Ebat Adan. No? Nagkaanuhan sila, na-shock sila sa isa't isa. Ang ginawa nila, nag-cover agad, hinahanap sila ng Panginoon. Ano nangyari? Nung nagkaduupang palad sila ni Lord, sabi ni Lord, asan kayo? Lord, nagtago kami kasi nalaman namin hubot-hubad kami. Sabi ni Lord, kinain niyo ba yung bunga? Anong sabi ni Adan? Eto pa naman kasing babaeng to. Pinakain ako eh. Sinisi yung asawa. Pagdating doon sa asawang babae, eto naman kasing ahas na to. Sinabihan ako ba naman kainin ko? Yung ahas, kawawa naman, wala na maituro. Diba? At yun ang tendency ng tao. Diba? Pagka nagkasala, kung sino-sino ang sinisisi. Kaya naman ako ganito. Alam mo, kaya naman ako ganito, pastor, magagalitin. Itong asawa ko talaga naman ang number one kong pinaiinisan araw-araw na lang. Pag dilat ko pa lang, iba na ang datingan. Kaya nung isang araw, sabi sa Alelio, merong sa TikTok, tignan mo to, sabi nung asawa, Han, mag-aaway na ba tayo ngayon? Mamaya pa, busy pa ako. Naka-schedule yung pag-aaway. So anong meron? Kung gusto natin mapapanuto tayo, maging maayos tayo, kung merong sin, kung meron kang pagkakamali, huwag mo nang hanapan ng dahilan. Huwag mo nang hanapan ng masisising iba. Aminin mo ng lahat. Amen ba? Amen. Yun. Diba? Ang mga tao, lahat na lang sinisi kung kani-kanino. Wala kaming trabaho. Itong gobyerno na to, walang kwenta. Kasi wala kaming trabaho.
Wala kaming kinikita. Itong gobyerno walang kwenta kasi wala kaming kinikita. Maghapon ka nakatambay, paano kang kikita? Wala kang trabaho, paano ka magkakatrabaho? Nung bata ka, pinag-aaral ka ng magulang mo, ayaw mo mag-aral. Ngayon lumaki ka, sasabihin mo, Lord, wala akong trabaho, ano ba naman tong gobyerno to? Unang-una sa lahat, dapat pinagbuti mo nung bata ka. Amen? Youth, tapusin mo yung pag-aaral mo. Para bandang huli, pagka ikaw ay naging adult na, nagkapamilya na, wala kang ibang sisisihin. Amen? So lahat ng nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, dapat take full responsibility. Amen? Aminin mo sa Lord, Lord, nagkasala ako, nagkamali ako, tulungan niyo po ako. Alam niyo kung si Eva at Adan ganun ang ginawa, malamang sa malamang, mas mahaba buhay natin ngayon. Oo, malamang sa malamang, baka hindi binawi yung paging buhay na, ano tawag dito, walang kamatayan. Amen? Kung nangyari siguro yun, umamin na lang yung dalawa. Malamang si Eva at Adan kasama natin nandito, umaaten ng fellowship. Hey Eva, hey Adan, ilang taong ka na ngayon? Ano na ako ngayon? 3,500 years. Kumusta ba si Moses? Bukas dadating siya. Di ba? Walang kamatayan na ang tao. Kaya lang, sad to say, pag nakakita ako ng mga tao nagkakasakit, mami, cancer, kung ano-ano man sakit, bumabalik sa isip ko yung sin. Because of sin, dumating ang karamdaman. Because of sin, dumating ang kamatayan. Pero ang sabi ni Lord, ni Jesus Christ, in this world, you will have many troubles. But take heart, I have overcome the world. Amen? Kung si Lord na overcome, palakpakan natin ang Panginoon. Na-overcome ni God, ng ating Panginoon, yung sin and death. How much more, ma-overcome din natin yan by the power of His Spirit. Amen? Ano pa ang sinasabi natin dito? Bakit na doble yung yung conviction? Nandyan ulit si Hebrews. Mali. Ayan, second na tayo. Conviction is not just a human effort. It is the work of the Holy Spirit leading us to repent, believe, and act. Application. Rely on the Spirit daily to guide you into truth and embolden your faith. Conviction ang galing sa Holy Spirit. Number 3. Conviction leads to change life. Paul and his companion lived with conviction, serving as an example to the Thessalonians. Their lives validated the message they preach. Through conviction process produces action. It changes how we live, think, and interact with others. Alam nyo, kung talagang meron tayong conviction, pagkatapos ng conviction, nag-iisip at nagpe-pray na tayo, paano tayo mababago. Nakalimutan ko, ano ba yung pinag-compare mo last time? Repentance and remorse? Guilt feelings and repentance. Hindi ko na ilagay dito. Sa Las Piñas last week, iba kasi yung naging preaching ngayon. Last week ay Corinthians yung topic ko kay Las Piñas. Isa doon sa kinumpare namin doon is repentance versus regret. Ang repentance po ay, sabi natin, hindi ko na nailagay, pasensya na po. Repentance goes step further than regret. It is the act of feeling remorse for one's action, accompanied by the desire to change and make amends or seek forgiveness. Ang repentance, hindi lang basta malulungkot tayo, kasi may tinatawag si Corinthians sa godly sorrow. Merong ungodly sorrow, which is conviction that leads to repentance. Ang repentance, hindi natatapos doon. Sabi nga ni Pastor Jean last time, pinag-compare niya yung
ginawa ni Judas at yung kinumpare niya yung ginawa kay Peter. Si Judas, nagkaroon lang siya ng regret. Ako dapat di ko ginawa. Pero lumayo siya sa Diyos. Lumayo siya sa Panginoon. Ang ending, in-end niya yung life niya. Si Peter, nagkasala din. Pero imbis na ilayo niya ang sarili niya sa Diyos, lumapit siya lalo. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga tao, pagka pina-follow up mo, teka muna, pastor, hindi mo na ako atin. Bakit? Naku, ang dami ko kasing kasalanan ngayon. Naku, nahiyang-hiya ako kay Lord eh. Wala akong mukhang maihaharap. Hindi dapat gano'n ang attitude natin. The more we sin, dapat the more tayo lumalapit sa Diyos. Humihingi tayo ng kapatawaran. Kasi habang lumalayo ka sa Diyos, yung grasya niya, hindi mo na-appreciate. Nagkakaroon ka ng condemnation. Plus yung mga tao pa sa paligid mo na hindi ka naintindihan, lalong dumadami yung condemnation mo. Ano nangyayari sa'yo? Depression ka na. May depression ka na. The next time, ano mangyayari pa? Ano pang gagawin mo? Tatapusin mo na yung buhay mo? Bakit? Napalayo ka sa Diyos eh. Just like Judas. Ang regret is a feeling of sorrow or disappointment over something that has happened, typically because of the person wishes they had done things differently. Yung repentance, pinagsisihan mo dahil nagawa mo yung bagay na nagawa mo. Yung regret, pinagsisihan mo dapat ibang way yung ginawa mo. Pero nandun ka pa rin sa kasalanan. Kunyari, kaya ng isang kapatid noon, magaling, ano na siya nagtuturo na siya sa Bible study, Brother Boyet. So bandang huli, bumalik sa bisyo. Inom. Tapos sa katuwaan nila Bril, lasing na lasing sila, magkakaibigan. Nandun siya sa kotse, nandun siya sa passenger seat, sa front. Nakahiga na yung upuan niya dahil sobrang lasing nila. Halos nakakatulog na siya. So, sa bandang huli, mga kapatid, sa madaling salita, pagmulat ng mata niya, ang dami ng ilaw. Nasa operating room na siya. At nung dumabas siya sa operating room, yung skull niya, tinanggal at tinamaan na yung kanang bahagi ng brain niya. Kaya pag hinawakan mo yung ulo niya, tapyas. Tapos para siyang na-stroke kasi hindi na nagpa-function yung right. By the way, pagka naapektuhan yung right, yung left ang napaparalyze. Pag yung left ang naapektuhan, yung right ang napaparalyze. So, yung left ang naparalyze sa kanya, doon pa lang niya na-realize na may mali. Pero nung that time na nag-e-enjoy siya, alam niyang mali. Alam niyang merong hindi siya nagagawang tama. O minsan pumapasok sa isip ng mga tao na sana konti na lang ininom ko, sana hindi ako nag-aksidente. Yun yung regret. Yung sana konti na lang ininom ko. Pero yung repentance, sana hindi ko na ginawa. Amen? Nakita niyo yung difference? Yung repentance talaga, yung may repentance, willing kang magbago. Yung may regret, wala kang balak magbago. Gusto mo lang baguhin yung estilo para mapagpatuloy mo yung ginagawa mo. Amen? Nahuli ka, nag-addict ka, nahuli ka doon sa isang lugar. Sabi mo, sana, hindi na lang ako doon sa lugar na yun napunta. Sana doon sa kabilang kalye ako nag-addict. Di ba? Walang repentance. May regret, pero walang repentance. Ano pa? Yung emotion ng repentance, it involves the feeling, it involves not just feeling sorry, but also the commitment to transform one's behavior and attitude to avoid repeating the same mistakes.
So ano ibig sabihin? Pagka gusto mo talaga mag-repent, yung emosyon mo, hindi lang basta ikaw malungkot. Meron kang commitment na baguhin yung sarili mo, baguhin yung attitude mo, yung behavior natin, para hindi na natin magawa the same mistakes again. Pero yung regret often involves personal dissatisfaction or unhappiness about the outcome of one's action. Ibig sabihin, hindi maganda yung naging outcome, ulitin ko, the same mistake, baka mag-iba yung outcome. Alam niyo yun? Hindi yun repentance. Regret lang yun. Which is hindi yun ang ino-honor ni God. Ano pa? Yung focus. Focus ng repentance centers on the recognition of wrongdoing and the intention to correct it. Ang repentance, nakafocus ka doon sa mali mong ginawa at meron kang iniisip kung paano mo itatama. Yung regret, it focuses the negative consequence of the outcome of the action rather than the intention behind it. Ibig sabihin, parang si regret, nakafocus lang doon sa kaparusahan. Nako, lagot ako kay Lord. Mali yung ginawa ko. Patay ako. Si Lord masyadong maawain, Annalyn. Yung consequence ng sin, sabi ni Christ sa langit, Ama, patawarin mo na yung anak mo sa baba. Namatay ako para sa kanya eh. Siguro naman di niya nauulitin yon. Pinatawad ng ama. Hindi pinadala yung consequence. Ngayon, ikaw, hindi ka nakakaranas ng consequence ng sin mo ngayon. Akala mo ngayon, tama pa rin yung ginagawa mo. So tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy ka sa ginagawa mong bisyo. Tuloy-tuloy ka sa ginagawa mong pagsusugal. Tinutuloy ka sa paggagawa, sa ginagawa mong pagnanakaw, pang-hold up. Kasi wala pang consequence of sin. Pinagtatanggol ka ni Christ eh. Tuloy-tuloy ka. Kasi nakabase ka yung doon sa consequence. At alam mo, pag walang consequence, ibig sabihin, gusto ni Lord yung ginagawa mo. Diba? Hindi na ako pinapasusahan ni Lord. Siguro, tama na yung ginagawa ko. Hello! Nagiging merciful lang si Lord sa iyo. Yung grasya ni Lord sa atin, nasa atin. Kaya hindi dumadating pa yung consequences of sin. And may bad news ako sa inyo, mga kapatid. Pag dumating yung consequences of sin, baka hindi natin kayang i-handle. Ay, yung tinatawag namin nila Pastor Jean Parade na you learn it in a hard way. Tapos lalapit ka sa Panginoon, sisisihin mo ulit si Lord. Lord, bakit mo naman ako binigyan ng ganitong sakit? Cancer of the lungs? Ano ba yan, Lord? Hey, nung kabataan mo, parating umuusok ka eh. Pati tenga mo nga, umuusok na eh. Di ba? Nung araw, nung panahon na, nung college kami, hindi ako nanigarilyo dati eh. Meron akong kaibigan na sabi niya, may nire-recite sila eh, a good smoker, something. Alamata ni Pastor Jean yan kasi nanigarilyo. Hindi. Ewan ko, may sinasabi siya eh. Yung pag humit-hit siya ng sigarilyo, gano'n oh. Tapos magsasalita siya. Walang lumalabas na usok. Sabi ko, nasaan na? Sabi niya, ganon ang mahusay na manigarilyo. Hindi na ilalabas yung usok. Bilib na bilib kami sa kanya. Pag ganon ang attitude mo, ganon ang ginagawa mo, pabilibin kami. Dahil walang inilalabas na usok dyan sa katawan mo. Pag humitit ka ng sigarilyo, walang usok. Aba, baka bandang huli, yung hininga mo, at yung, mayroon akong nakilala na, nung ang lakas siyang manigarilyo, nung nagkasakit na siya, at nung nasa ospital na siya, yung kanyang, Brother Ronnie, yung kanyang laway, kulay nicotine.
Ang sabi ng doktor, yan yung mga nandun sa lungs niya na hindi nilabas. Ngayon, pag nandun ka na sa sitwasyon na yon, sisisihin mo ang Diyos? Wala kang balak magbago eh. Amen? Aray ko, sabi nung iba. So, asa na tayo? Tuloy natin. Application. Reflect on your life. Does your behavior reflect the convictions of your faith? Do others see the power of the gospel in how you live? Nakikita ba ng mga tao yung binabasa mo sa Bible every time na makakausap mo sila? Nakikita ba nila yung power ng gospel sa atin? Meron ba talagang totoong repentance sa atin? Nagkakaroon ba talaga ng pagbabago? Nabanggit kanina yung pagbabago ng puso. Only God can do that. Kaya nga si David, sabi niya, di ba, sa Psalms niya, create in me a pure heart and renew my spirit within me. Yun yung prayer ni David. Alam niya, without God, hindi mababago ang buhay ng tao. Amen? Yung buhay mo ngayon, kung punong-puno ka ng problema, punong-puno tayo ng mga pagsubok, punong-puno tayo ng mga isipin, hindi yan mawawala kung hindi ka lalapit sa Diyos. And that's exactly the message ng Bible. Kaya sinabi na, nung pagka nag-preach ka ng gospel, lahat ng mga disipulo, ano ang sinasabi nila? Repent, for the kingdom of God is near. Nung nagpagaling si Christ doon sa bulag, ang sabi niya, humayo ka na. At huwag ka na magkasalang muli. Dahil kung hindi, may mas malala pang mangyayari. Kahit doon sa babae nagkasala ng pangangalo niya. Diba? Go and sin no more. Hindi nagko-condemn ang Diyos, hindi nagbibigay ng parusa agad ang Diyos. Binibigyan kanya ng pagkakataon to repent. Ma-realize mo yung kasalanan natin at pagsisihan at gumawa na tayo ng tama. Isipin natin ngayon, mga kapatid, tama na ba yung ginagawa mo? Tama na ba yung ginagawa natin? Yung ginagawa ba natin ngayon ay ayon na sa kalooban ng Diyos? O since wala pang kaparusahan, walang consequence, feeling natin, tama pa tayo. Hindi consequences ng sin, basta-basta, ang basihan kung mali o tama ang ginagawa natin. Ang basihan niyan, yung conviction ng Holy Spirit na mayroon tayo. Kung Kristiyano ka, dapat meron kang conviction of the Holy Spirit. Lingunin mo yung katabi mo. Dapat, kapatid, sabihin mo, dapat may conviction ka, ha? Hindi na kita kailangan sabihan, yung Holy Spirit ang magsasabi sa iyo. Amen? Kasi pag ikaw, lalo asawa mo, pag sinabihan mo, minsan mag-aaway pa kayo niyan eh. Wow, sasabihin sa iyo ng asawa, wow, banal ha? Kala mo hindi ka nagkakasala, ikaw din naman. Ha? Ganun, di ba? Oo. Sabi mo, hindi ka na magsusugal. Hindi na nga. Tumigil na ako. Hindi ako naniniwala. Sasabihin ng babae o ng lalaki. Gusto mo, pustahan pa tayo eh. Hindi nga nasusugal. Nung pala, nakipagpustahan ka na. Yung message ng Bible, binibigay po sa atin yan, hindi para i-condemn mo yung katabi mo. Yung message ng repentance ng Bible, binigay sa atin yan para makita natin kung nasaan tayo. Amen? Ano ba tayo na? Nasaan na ba tayo spiritually? Tama pa ba yung ginagawa natin? Para sa atin ito. Punta mo ulit yung katabi mo, sabihin mo, ay, para sa akin pala to. Ayan. Amen?
Mali. Para sa akin pala to. Conclusion po tayo. Conviction is more than just a feeling. It is a result of the gospel taking root in our hearts through the power of the Holy Spirit. It drives us to live out our faith boldly, inspires transformation in our lives and others, and glorifies God. Yung transformation dahil sa repentance, ang mabibigyan natin ng parangal ng ating Panginoon. Amen? Gusto mo natin bigyan ng parangal ng Diyos? Repent. Repent! At gawin na natin yung tama for the glory of God. Hindi po tayo narito, o hindi po kami narito na naguhugas ng kamay na nagsasabi na kami ay banal na. Kaya namin sinasabi. No. Pare-pareho po tayo nasa process ng pagbabago na ginagawa ng Diyos. Amen? At ang mensahe na ito, mga kapatid, hindi lang para sa isa't isa, sa bawat isa sa atin, sa lahat sa atin, and even kami pong tumatayo dito. At ulit-ulit natin sinasabi na pagka may mensahe ang Diyos, mayroong ginamit o mayroong preaching na about this topic o yung mga sinasabi po namin, ang unang-unang kinakausap ng Diyos, kami pong mga nakatayo dito sa harap. Ang unang-unang kinokorek ng Diyos, kami pong narito sa harap. Ang unang-unang na nabibigyan ng Lord ng tapik, hindi sampala, tapik lang, kami po na nandito sa harap. Kaya kung nakakaranas po tayo ng gano'n na nakukonvict tayo, ang salita namin, hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po kami. Nakukonvict at nagkakaroon ng godly sorrow pag nagkakaroon ng kasalanan. Amen ba? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ang malamin sa langit kayong umagang ito, nangungusap kayo sa amin, Panginoon. Nangusap kayo sa pamamagitan